Okay, magandang hapon po sa inyo lahat. Napakaluwag sa lugar na yun Mukhang nawala yung iba nating mga kapatid. Okay. So, sa hapon pong ito, ipagpapatuloy po natin yung ating series sa Aklat ng Kolosas. Pero bago po yan, tayo po ay umuko at manalangin. Dakila naming Ama na makapangyarihan sa lahat, patuloy po ang aming pagdulog sa inyo at nagsusumamo po kami na sa amin pong pag-aaral ngayong hapon, batay po sa aming serye sa Aklat ng Kolosas, Chapter 2, lubos po naming pinagpapasalamat dahil natapos po namin ang Ikabanata 1 at ngayon po kami ay nasa chapter 2 verse 5 to 8. Hinihiling po namin na patuloy nyo kaming bigyan ng kaunawaan dito at may paliwanag ng malinaw at kami po bilang mananampalataya ay patuloy naming tanggapin ito na may pananampalataya sa inyong salita at ito po ay mailapat namin sa aming pang-araw-araw na buhay. At kayo po ang maluwalhati at sa gabay ng banal na Espiritu ay lubusan naming maintindihan ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. So, ayon po kay Jean First de Caussade, panahon po ito ng 1675 to 1751. He emphasizes that God's will is hidden in the duty of the present moment. Siya po ay mayroong discipleship journal issue, 40 draws on his work to highlight that true faith brings joyful assurance even amidst life of struggle. So ito po ay tungkol sa faith. Kasi yan po yung ating titingnan mamaya. Kinuha natin yan, yung ating topic sa verse 5b and verse 6 to 7. So, ayon po sa kanya about faith, ang mabuhay sa pamamagitan ng pananampalataya ay ang mabuhay ng may kagalakan. Mamuhay ng may katiyakan, walang pag-aalinlangan at may lubos na kumpiyansa sa lahat ng ating gagawin at pagdurusa sa bawat sandali ayon sa kalooban ng Diyos. Dapat nating mapagtanto na upang mapasigla at mapanatili ang pananampalatayang ito, hinahayaan ng Diyos na ang kaluluwa ay mahagupit at matangay ng rumaragasang daloy ng napakaraming pagkabalisa, napakaraming problema, napakaraming kahihiyan at kahinaan at napakaraming balakid. Sapagkat mahalagang magkaroon ng pananampalataya upang matagpuan ang Diyos sa likod ng lahat ng ito. Napakaganda po ng sinabi niya na minsan hindi natin naiisip sa likod ng maraming sitwasyon na di mainam sa buhay ay nandoon sa likod ang ating Panginoon. Kung bakit nangyayari ang mga bagay niyan. Huwag nating kalilimutan na ang pamumuhay sa pamamagitan ng pananampalataya ay laging dumadaan sa iba't ibang sitwasyon ng buhay. Anuman ang nangyayari, mabuti man o hindi maganda, laging ang Diyos ay nasa likod nito. Naniniwala po ba tayo doon? Maliwanag po yon, dark providence man o good providence man yan. So, kaya mga kapatid, maging matatag po tayo sa pananampalataya sa bawat sandali ng ating buhay. So, magbunga ang ating pananampalataya ng mabubuting bagay
sa anumang sitwasyon ng ating buhay. Kasi minsan, pag hindi na mahinam ang sitwasyon, ay minsan naglalaro ang ating isipan, tumatakbo ang ating isipan sa hindi maganda. Pero bilang namumuhay sa pananampalataya at buhay ang ating pananampalataya, nagaya ng ating parallel verse sa Santiago, ayon kay Santiago, kailangan ang ating pananampalataya hindi patay, hindi baog. Kailangan nagbubunga ito, maging matatag tayo sa ating tinatayuang pananampalataya. So nakaraang 2 Sunday, umaga po ito, kung umatin kayo ng umaga, natalakay natin ang tungkol sa kasapatan ni Kristo sa area ng ganap na katiyakan ng pagkaunawa kay Kristo na binigyan natin ng 3 bagay. Ang katiyakan ng pagkaunawa, verse 2, tiningnan natin yan. Then ikalawa, si Kristo bilang ang imbakan ng kaalaman, verse 3. At yung ikatlo, ang depensa laban sa panlilinlang, verse 4. So ngayon, talakayin natin yung verse 8 to 8. Ang tungkol sa pananampalataya. Kung sasalaminin natin yung ating faith na pinapahayag natin, masalamin kaya sa nais iparating ni Pablo sa mga taga-Kolosas at sa ating panahon ngayon, tayo pong mga mananampalataya. Saan ba ito nakaugat? Saan ba ito nakaangkla? Saan ba ito nakaugnay? Kasi napakagandang pag-aralan po itong Colossus chapter 2, mula chapter 1 hanggang chapter 2. So ito pong Colossus chapter 2, sinulat nga po ni Pablo ang liham nito mula sa bilangguan sa Roma noong mga 60 to 62 AD. Na nabanggit ko na ito sa mga nakaraang pag-aaral natin. So, dito po pinapakita ang kahalagahan ng espiritual na pamumuno at koneksyon sa kabila ng physical na pagkawalay sa kanila ni Pablo. So, sa ating pagtalakay dito sa Colossus ay alam natin na pinagbantaan nga ni Pablo ang pinaghalong legalismo ng mga Hudyo. Sinaunang Gnostisismo. Pag sinabi pong Gnosticism, ito po ay ultimate perversion of Christianity. Ano po yun? They reject the bodily sacrifice of Christ and create a spiritual elite. So yun po yung mga Gnosticism. At mapapansin din po natin, ayon sa background, meron tinatawag na local mysticism. So ano po yung mga mysticism ng mga pagano? Sila po yung tinatawag na direct experience. Ano yung direct experience? Na mystics believe that spiritual truth cannot be merely studied or revealed. Ano po yung dinidiin nila? It must be directly experienced. So yun po yung kanilang pananaw. Kanina na-cite ni Brother Mark na kapag hindi nakaugnay kay Christ, pag hindi hiwalay kay Christ, ay additional yon. So parang kinukundina nila yung kasapatan ni Kristo. So dito po, inaangkin ng mga bulang guro na si Kristo daw ay hindi sapat para sa ganap na kaligtasan at spiritual na paglago. Kasi magandang makita natin ito. Sa panahon natin, di man hayag yung mga Gnosticism, yung mga binanggit ko, pero maliwanag sa panahon natin, marami rin pong additional tungkol kay Christ. Partikular, kahit nga po yung mga evangelical, mapapansin natin at nasite nga ni Brother Mark kanina. So, dito po sa verse 8, maliwanag na ginamit ni Pablo yung salitang philosophy. Connotation po nito, yung love of wisdom. Alam niyo sa mga tradisyon ng mga reformador, hindi po nila kinukundina yung talino, yung pag-aaral. So, ano po yung kinukundina nila? Yun daw karunungan na hiwalay sa divine revelation
or sa salita ng Diyos, o kumbaga ito yung kanilang kinukundina ni Pablo. Kasi parang pag mayroong filosofiya o idea ng tao o tradisyon ng tao, parang dinadagdagan nila si Kristo. So, ayon nga po sa verse 8, nagbigay si Pablo ng isang tahasang babala, warning, laban sa pagkabihag sa tradisyon ng tao, na ibig sabihin, ito po ay nangangahulugang aral ng tao. Alam naman natin sa panahon ngayon ang daming mga pamahiin ng tao, tradisyon ng tao, lalo na sa probinsya. Sa amin nga, napakaraming tradisyon Sa Bagong Silang, nakasaksi kami na parang nag-exhort yata kami kung charismatic pa ilalabas na yung kabaong, biglang may lumagapak sa puno ng kahoy. Yung pala garapon, binasag, binato. Ano yung kanilang pamahiin doon? Tradisyon. Para daw wala nang mamatay. Pwede ba naman yun? Wala nang susunod. Ay, mamamatay talaga ang tao Isang karanasan ko rin, tradisyon ng tao. Umusong ako sa kabaong ng lola ko na ililibing. Ako hihina, kailangan kong bumalik. Naikarga na sa karo Huwag ka babalik. Hindi ako pinadaan sa pintuan. So, ibig sabihin, mga tradisyon po yan. Alam nyo, anumang turo, filosofiya o gawaing pangrelihiyon na hindi ayon kay Kristo, ito po ay tinitingnan bilang walang kabuluhang panlilinlang. Na ang ibig sabihin po, nagnanakaw sa kaluwalhatian ng Diyos. Ninanakaw daw ang kaluwalhatian ng Diyos. So, ito yung malaking problema sa Kolosas. Kaya maganda pong pag-aralan yung background nito Dahil may mga bulaang guro na tinatanggihan ang kasapatan nga po ng Panginoong Jesucristo sa lahat ng bagay. Ayun po ang maliwanag sa ating mga tinalakay. Sapat na talaga si Kristo Kaya, yung topic po natin ngayon, the sufficiency of Jesus Christ sa area ng standing firm in the faith. Yan po yung ating titingnan. Tayo, saan ba nakatayo talaga yung ating pananampalataya? Saan nakatayong matatag ang ating pananampalataya? Ito ba'y dahil sa nararamdaman lang natin? O dahil marami ang umaatin sa atin? Kaya matatag ang ating pananampalataya? Saan ba nakatatag talaga? Saan nakatayo yung matatag yung ating pananampalataya? So, ang summary ng ating message ngayong hapon, ang mga mananampalataya na nakatayong matatag sa pananampalataya, ito ay dahil connected kay Christ sa katotohanan ng Ebanghelyo sa biyaya at kahabagan ng Diyos. Kung bakit nakatayong matatag. Ikaw, tayo, kung tatanungin ikaw personal, kayo na ang sumagot sa harapan ng Diyos, saan ba nakatatag ang inyong pananampalataya? Sa iyong kaibigan, dahil laging umaaten? Sa iyong asawa, sa iyong kamag-anak, o sa ibang bagay, etc. So mga kapatid, alam nyo, pag sinabi, ang mga Puritan po, kasi ngayon ini-study ko po yung Puritan kasi maganda pong basahin. Sabi po ng mga Puritano, tungkol sa katatagan ng pananampalatayang ito daw po ay nakaugat dun sa doctrine ng perseverance of the saints. Ang paniniwala na ang Diyos ay soberanong nag-iingat sa mga tunay na mananampalataya upang hindi sila tuluyang mahulog sa maling landas. Hindi ito isang passive na garantiya, kundi isang aktibo at panghabang buhay na disiplina ng pagbabantay sa puso, pakikibahagi sa espiritual na pakikidigma at pag-asa sa biyaya. So yun daw po yung firm faith. Talagang yung faith na matatag. Yun ang sinasabi ng mga Puritano. So mga kapatid, may dalawang bagay tayong pag-uusapan ngayong hapon. Una po, kailangan natin ang katatagan ng ating pananampalataya kay Kristo. Verse 5b. So nandun po yan.
We need the firmness of our faith in Christ. Pangalawa, ang ating pananampalataya ay dapat nakaugat at naitatag kay Kristo. Verse 6 to 7. Our faith must be rooted and established in Christ. So yun, salaminin natin yung ating pananampalataya habang inaaral natin. Pansinin natin yung verse 5b. Siguro basahin natin buo sa ESV. For though I am absent in body, yet I am with you in spirit, rejoicing to see your good order and the firmness of your faith in Christ. Doon ko po yung kinuha, the firmness of your faith in Christ. So, kailangan natin ang katatagan ng ating pananampalataya kay Kristo. So, paano ito? Pero tingnan natin yung verse 5b. Ang sabi ni Pablo sa mga taga-Colosas, verse 5b, ang sabi po dito sa Tagalog, sapagkat bagamat ako'y wala sa katawan, gayun may nasa inyo ako sa espiritu. So, ano ibig sabihin nun? Maanuwa natin ang malalim na concern ni Pablo sa mga taga-Colosas. Hindi po minumungkay o sinasuggest ni Pablo na maaring iwan ang kanyang espiritu sa kanyang katawan. Iwanan yung kanyang katawan ng espiritu. Kundi maglakbay sa ibang mga lugar. Hindi po niya pinapakita o pinapaunawa sa atin na iiwanan yung kanyang katawan tas maglalakbay ang espiritu. So ang ibig sabihin po, ito po yung kanyang isipan, ang kanyang damdamin o kanyang puso ay nasa kanila at sa kanilang mga gawain. So yun po, kaya po siya sumulat. Yung sinabi niya, yung aking espiritu ay nasa inyo. At nakita ni Pablo na naunawaan mula sa impormasyong natanggap niya tungkol sa kanila. At nagbigay sa kanya ng pag-asa na sinasabi, kung ipaparaphrase natin, hindi sila may nililigaw ng mga argumentong mapanglinlang, mga magagandang salita o pandinig sa tenga. So yun po, yun ang pinapakita doon sa verse 5a. Ngayon, bakit kailangan natin ang katatagan ng ating pananampalataya kay Kristo? Alam nyo, kung papansinin po natin ang katatagan ng ating pananampalataya kay Kristo, na kung tunay, ay pwede po nating ihalin tulad dito, ihambing, saan po? Sa kasintatag po ng kalawakan mismo. Matatag gaya ng mga langit at mga bagay sa kalangitan na pinananatili po ang kanilang mga hindi nagbabagong posisyon at lahat ng katotohanan sa langit na parang mga nakapirming bituin sa kalawakan ng mundong ito. Ganito po nilalarawan yung salitang firmness. Para itong isang pundasyon tulad niyan. Kumbaga hindi matinag-tinag. Ganun daw po dapat ilarawan yung ating faith sa Panginoon. Ngayon, kung i-evaluate natin, gaano ba talaga katatag yung ating pananampalataya? So pag sinabing faith in Christ, doon sa verse 5b, ang pananampalataya po kay Kristo ay hindi lamang basta sumang-ayon ka. Saan? Sa intelektual na aspeto. Yun daw pong pananampalataya na ito, isang malalim, holistic, supernatural na pagyakap sa ating Savior. Kaligtasan sa pagyakap sa ating para sa ating kaligtasan. So yun po. Tinuturing po ito bilang instrumentong bigay ng Diyos na nag-uugnay sa mananampalataya kay Kristo. That is faith. Yun po yung nag-uugnay sa ating kay Christ eh. At alam natin yung faith na ito, gift pa rin ng Diyos. Na ito yung nag-uugnay sa atin sa Panginoong Jesucristo. Kaninang umaga, sinight ni Pastor Tony yung fellowship to the Son sa ating Panginoong Jesucristo.
fellowship. Pero kaya tayo nagkaroon ng fellowship sa Kanya dahil nagkaroon tayo ng kamalayan at binigyan tayo ng kakayahang sumampalataya at yun ang nag-ugnay sa ating kay Kristo. Faith in Christ. So ito po ay nagbubuo ng isang nabagong buhay. Patuloy na pagsisisi at lubos na pag-asa sa Kanyang biyaya. Na kung do sa level 1, I think sa level 1, yung tungkol sa faith, hindi ko matandaan yung level 1 na level 2 o level 3, na mayroong isang tugon na may dalawang mukha, na cite din ni Brother Mark kanina. Repentance and faith. Hindi po pwedeng paghiwalayin yun. So, dito mga kapatid, dahil sa kasamaan ng tao, ang tunay na pananampalataya ay hindi po maaaring makuha o malikha sa pamamagitan ng sariling kagustuhan. Na sinasabi ng marami, hindi, sumampalataya ako eh. Kasi ako ang naniniwala sa Panginoong Hesus. Kaya ako'y maliligtas. Hindi po yun. Ito po ay tinatawag na supernatural na kaloob mula sa banal na espiritu. Na ginising sa pamamagitan ng mabisang pagtawag na side din kanina ni Brother Mark. Sabi ko, parang sakto yung effectual calling. Tinatalakayan ni Pastor Noel doon sa Bible School na tinatawag na effectual calling, mabisang pagtawag ng Diyos sa paanong paraan? Sa pamamagitan ng pangangaral ng Ebanghelyo. Kaya nga, kami nagkukwentuhan kanina mahalaga, ipangaral natin Ebanghelyo kasi doon tumatawag ang Diyos Effectual calling, mabisang pagtawag. Kaya po, dapat ipangaral ang Ebanghelyo. Kaya nga po, nauna ang regeneration bago ka magkaroon ng pananampalataya. Kakayanan, kamalayan sa kasalanan, pagkaunawa sa mga espiritual na bagay. Doon lang tayo nagkaroon ng faith in Christ. At maliwanag yan sa Romans chapter 10 verse 17. Sa nagmumula ang pananampalataya, sa pakikinig ng Ebanghelyo. Bagamat ang Diyos po, mga kapatid, ang nagbibigay ng pananampalataya, ay dapat din po nating makita ang mananampalataya ang siyang aktibong nagsasagawa nito sa pamamagitan lubos na pagtitiwala sa natapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Natapos na gawa ni Kristo salip na sa ating sariling merito. Yun ang magandang makita natin. Kaya nga po, sa pananampalataya, dapat silang lalong maging matatag sa katotohanan ni Kristo. Maniwala rito ng higit na at mas maging matatag dito. Kaya nga po, lagi kong ini-encourage para mas lalong tumibay yung ating pananampalataya, katulad ng posting yan. Alam niyo, yung posting yan, halos itong areang ito, kami ang gumawa niyan Nagbalangkas ng trusses niyan at itong posting ito. Ang tagal na niyan. Matatag yan. Pero dapat ganun yung ating pananampalataya. Alam nyo, ito yung nagbibigay daan sa atin upang makatayo laban sa mapanlinlang na katuruan at sa bawat pakana ni Satanas. Particular nga po dun sa babala ni Pablo sa verse 8, sa mga Pilisopia. Tignan nyo, basahin nyo yung verse 8. Sabi po sa verse 8, kayo'y mag-ingat, baka sa inyo'y may bumihag sa pamamagitan ng Pilisopia at walang kabuluhang pandaraya ayon sa tradisyon ng mga tao, ayon sa mga simulain ng sanlibutan, at hindi ayon kay Kristo. Lagi pong dinidi ni Pablo yan. So, ang point natin, upang maiwasan ang pagkalinlang, ang mga mananampalataya dapat na mabusog. Naalala ko tuloy yung Friday, bagamat kami huli ng mag-ama, pero nabusog kami, busog na busog. Kumbaga, ang mananampalataya dapat mabusog ng gusto ng matibay na aral o doktrina tungkol sa Ebanghelyo. Alam niyo, ang bunga nito mga kapatid, katatagan ng pananampalataya kay Kristo. Paano tatatag ang ating pananampalataya kung kulang tayo sa
pag-i-study ng word niya. Kasi yan lang po ang magpapatibay eh. Baka sa kakapusan natin ang pagkakilala kay Kristo, lagi kong nababanggit ito, baka kilala lang natin si Kristo dahil siya ay giver, dahil siya ay healer, dahil siya ay mabuting pastol. Hindi po. Kabuuan ni Kristo, sino ba sa atin si Kristo? Na pinapakita ni Pablo sa una nating mga tinalakay. Siya yung pundasyon ng ating pananampalataya. Pag binabanggit ang pundasyon, pinapakita ni Pablo na tinatawag na yung mga gumagawa ng mga building, di ba? Pinapakita, kumbaga, dapat nating tingnan ang bagay na yon. So, isa pang dapat na mapansin natin dito, aside na sinabi yung faith in Christ, yung pangalawa na mapansin natin dito sa verse 5, ang sabi niya, "For though I am absent in body, yet I am with you in spirit, rejoicing to see good order and the firmness of your faith in Christ." So tingnan natin yung spiritual order and firmness. Spiritual na kaayusan at katatagan. So ang spiritual na kaayusan at katatagan ay ang kambal na twin po ito. Pilar o haligi ng isang disiplinadong buhay Kristiyano. So yun po, order then firmness. Nasa kaayusan ka, then firm ang iyong faith. So yun po, na ito ay lubos na nakaugat sa soberanya ng Diyos at sa mga pangako ng Ebanghelyo. So yun po, itinuring ang spiritual na katatagan bilang isang matatag at matibay na nananatili sa katotohanan at tungkulin. Ito po ay ang spiritual na kaayusan na namamahala sa kapwa, panloob na kaluluwa at panlabas na banal na pamumuhay. So mga kapatid, salaminin natin yung ating pananampalataya. Firm ba ito? Katatagan ng pananampalataya ayon pa rin sa verse 5b, itinuro dito na nagagalak si Pablo sa mabuting disiplina ng mga taga-Kolosas at katatagan ng pananampalataya ng iglesia. Kumbaga, kinakatwiran ni Pablo na ang tunay na Kristiyano ay hindi magulo. Di ba? Nakakalungkot kapag ang iglesia ay magulo kundi nakabatay sa maayos na devotion. Ano ba yung devotion? Anong ibig sabihin ng devotion? Ito po ay personal na devotion na tinitingnan bilang isang deeper, malalim, panloob na gawa ng puso sa halip na isang walang pagpapalaga sa tungkulin ng mananampalataya. Mga kapatid, kumusta yung ating devotion? Personal devotion. Kumbaga dapat lumalalim tayo dito. Minsan lang natatawa lang ako sa ating mga group Minsan ang daming binabato. Yung kaya ina-meditate pa. Kaya dapat pa isa-isa lang yung mga bato-bato para i-meditate naman natin. Ako, hindi ako basta-basta nag-heart pag hindi ko nababasa Ano kayo? Kristiyano ka dapat. Yung binabasa mong maigi. At kasi matututo ka dun Hindi yung parang, ay, si brother nagput, heart ko ito. Yung tanong, nabasa mo ba? Dapat minimeditate natin. Kasi yung kapatid na nag-forward, nag-devotion siya Baka yung oras na yun, hindi ka pa nakapag-devotion, tapos nag-heart ka. So mga kapatid, ang point natin, ang tunay na pananampalataya ay nananatiling matatag dahil patuloy na iniingatan, pinoprotektahan at sinusuportahan ng Diyos ang mga mananampalataya sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Alam ba natin yon? Ang dami nating failure, di ba? Minsan talaga aminado tayo, nakukulang naman talaga tayo sa devotion
Kaya minsan yung faith natin hindi nagiging firm eh. Kasi kulang tayo. Pero magugulat ka, laging ang Diyos, mga kapatid natin, nagpapaalala sa mga binabato sa GC natin, na sabi ko nga dapat i-meditate natin. Kasi makakatulong po yun. Na baka wala ka ng time na mag-devotion, di kunin mo na yung devotion ng kapatid para lumakas ka naman, tumatag ka naman. Kasi may Holy Spirit tayo na kinukumbikta tayo. Kasi pinoprotektahan tayo ng Diyos. Napakabuti ng Diyos kasi yung mabuting gawa ng Diyos sa atin, kailangang matapos yun. At ang nagsabi noon, ikukumpleto niya hanggang sa pagbabalik ng Panginoon. Pero minsan, aminado tayo, kasama na ako doon, nagkukulang talaga tayo. Tanggapin man o hindi. Kasi ang daming alternatibo sa mundo eh. Napagkwentuhan nga namin kanina eh. Minsan yung pag nahawakan mo ang cellphone, hindi mo na namamalayan. Naka 15 minutes ka na palang nag-i-scan eh. Tama ba? Ay, tanggapin natin yun. Kasi, pero ang good news dyan, inaalagaan tayo ng Diyos. Kasi, lagi kong sinasabi dito sa pulpito, hindi pwedeng masira ang plano ng Diyos. Never na masira yon. Never mag-failure ang Diyos sa kanyang inumpisahan. So, nandyan ang mga means of graces na bilang pangangalaga ng Diyos sa atin. Huwag natin baliwalain yung mga means of graces. Sabi po ni John Owen, itinuro ni John Owen na ang katatagan ng pananampalataya ay talagang talagang napatunayan at dinadalisay sa horno ng paghihirap, yung horno ng sufferings. Ang mga pagsubok ay hindi mga parusa, kundi mga instrumentong idinisenyo upang ilayo ang kaluluwa mula sa mundo at palalimin ang kagalakan ng isang mananampalataya sa pag-ibig ni Kristo. Sinong walang sufferings dito? Lahat tayo mayroong pinagdadaanan eh. Pero gaya nga na sinabi kanina ni Jen Lucide na nasa likod ang Diyos noon. Kasi bilang mananampalataya, nabubuhay sa pananampalataya, hindi pwedeng wala doon ang Diyos. Ang dami na natin pinagdaanan na pagsubok, tama. Minsan, naranasan na ba ninyo na parang gusto na nyo give up pero hindi kayo makagive up? Because of God. Kaya unang challenge ko po, bago tayo tumungo sa ikalawang puntos, makita natin at lubos na maunawaan na kailangan natin ang katatagan ng pananampalataya kay Kristo. Bilang isang magandang angkla ng nagpapanatili sa atin na matatag na nakatanim kay Kristo. Kahit na naharap tayo sa mga external na kabigatan sa buhay. Yun ang totoo eh. Hindi ko alam, bawat isa sa atin may pasanin sa buhay eh. Pero ang good news, nandito pa rin tayo. Dahil ang Diyos ang nangangalaga sa atin. Pangalawa, our faith must be rooted and established in Christ. Ano po ang sinabi sa verse 6? Therefore, as you receive Christ Jesus the Lord, so walk in Him, rooted and built up in Him, and established in the faith, just as you were taught, abounding in thanksgiving. Napakaganda po. Pero pansinin natin yung Christ and Jesus and also yung Lord na binanggit po doon sa verse 6. Alam po ba ninyo, natanggap natin ang katotohanan o natanggap ng mga taga-Kolosas ang katotohanan tungkol sa Jesus sa kasaysayan. Yun po eh. Ang pagtanggap po kay Kristo, Jesus bilang Panginoon, ito po ay nagpapakita ng personal na pagtanggap at pagkilala
sa kanyang otoridad at pagka-Diyos. Pagka-Diyos po ni Kristo. Kaya, hindi sila nakatanggap ng ilang mahiwagang idea lamang o ilang Kristo ng haka-haka o imagination. Talagang inaccept nila, inacknowledge nila, kinilala nila yung Kristo sa kasaysayan. Laging nababanggit ng mga pastor, 2,000 years na, natala na ang history tungkol kay Christ. So, naniwala sila sa isang Jesus na may laman at dugo na siyang pinahiran ng Diyos at ang Panginoon ay mula sa langit. Si Christ, from heaven yan. Binanggit niya sa John chapter 6. Siya ang tinapay ng buhay na bumaba galing saan? Sa langit. Maingat na pagmasdan na sa pamamagitan ng pananampalataya ay tinanggap nila o nakilala nila ang Panginoon. Tayo ganun din po. At dito po sa verse 7, gumamit po si Pablo ng mga metapora sa agrikultura at arkitektura. Kumbaga parang isang architect. Upang ipakita na dapat ilubog o ibaon ng mananampalataya ang kanilang mga ugat ng malalim sa persona ni Kristo. Katauhan ni Hesukristo. Gaano kalalim yung paglulubog ng ating mga ugat kay Kristo. Dito habang ang kaluluwa ay tinatag sa katotohanan, binanggit din dito ang natural na pag-apaw ng pundasyong ito sa isang salubin ng walang hanggang pasasalamat. Pinakita po yan. So, dinidiin po dito ang ating pananampalataya ay dapat nakaugat at naitatag lamang kay Kristo. Yung po sinasabi ng verse 6 na sinabi, kaya kung paano tinanggap niyo si Kristo, sa verse 7 po. Okay, basahin natin yung 6. Kaya kung paano tinanggap ninyo si Kristo Jesus na Panginoon, ay lumakad kayong gayon sa Kanya, na nakaugat at nakatayo sa Kanya, at matibay sa pananampalataya, gaya ng itinuro sa inyo na sumasagana sa pasasalamat. So yun po mga kapatid, ang ating pananampalataya ay dapat nakaugat na itatag lamang kay Kristo sapagkat si Kristo ang matibay na pundasyon ng ating pananampalataya. At ito po ay dapat nasa salamin na ilalapat sa buhay natin o nahayag sa buhay. Bakit po? Kailangan po yun. Bakit? Ano ang ating kailangan? Ang sabi po doon sa talata, verse 6, pansinin nyo, lumakad ayon kay Kristo. Sa ibang salin o sa original, go forward in Him. Ibig sabihin, walk in Him. Maliwanag po sa verse 6. Sabi niya sa verse, therefore as you receive Christ Jesus the Lord, so walk in Him. Lumakad tayo according to Christ. Ngayon, sa pamamagitan ng pananampalatayang iyon, ay dapat silang magpatuloy na mabuhay. Lumalakad ayon kay Kristo. Ito po yung buhay natin. Dapat lumalakad tayo ayon kay Kristo. Idinidiin ang kahalaga ng pagtsatsaga sa Kristiyanong pamumuhay na pinananatili po ang isang nagpapatuloy at lumalagong relasyon kay Kristo. Pansinin niyo, kapag malalim ang ugat ng isang puno o isang halaman, at lalo nasusustain yan, nadidiligan. Ganun po ang buhay Kristiyano eh. Mas lumalalim ang ating relasyon kay Kristo. Pero hindi nyo namamalayan habang lumalalim tayo sa pagkakilala kay Kristo, deeper and deeper, deeper and deeper, tumitibay tayo sa pananampalataya. Correct? Yun po ang totoo.
Para mas lalo nating maintindihan, si Pablo po ay may sinite sa taga-Korinto. Sa 2 Corinthians 5:7, sapagkat kami ay lumalakad sa pamamagitan ng pananampalataya, hindi sa pamamagitan ng paningin. We are living by faith. Pero ang realidad, ang dami nating nakikitang mga bagay na minsan nakaka-apekto sa atin. Pero kakaiba si Pablo, lalo na doon sa chapter 4, verse 18. Nabubuhay sila hindi sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Bakit? Kasi si Pablo, ayon sa taga-Korinto, nabubuhay sila sa pamamagitan ng pananampalataya. Na ang buhay Kristiyano ay lubos na progresibo. Dapat itong patuloy na lumalago sa pananampalataya. Paglakad sa pananampalataya kay Kristo o kung hindi, titigil ang buhay espiritual. Yan po ang totoo. Ngayon, tayo po, bawat isa sa atin, lumalakad ba talaga tayo kay Kristo? Lumalago ba tayo sa pananampalataya? Mga kapatid, pagpapaalala ito sa atin ng Diyos. Napakagulo na po ng mundo. Minsan nag-uusap kami mag-ama, dahil walang naman kami, wala naman choice eh. Pag nag-uusap kami, pinag-uusapan namin yung takbo ng panahon. Kasi mamili ka. Ang laki-laki ng binitawan mong pera, pero kaunti lang yung pinamili mo. Ngayon, kung doon ka pupokus, ang daming bagay. Sa ating gobyerno, madidiscourage ka, kaya lagi natin dapat ipag-pray. Mga kapatid, hindi natin sinasabi na wala naman nakakaalam ang pagbabalik ng Panginoon. Pero ang good news doon, yung sinimula ng Diyos, tatapusin niya. Pero yung distance niya, kakaibang ating mararanasan. Paano kung hindi matatag yung ating faith? Dapat rooted tayo. Dapat na-establish tayo kay Christ. Kung paanong ang mga mananampatay unang tumanggap kay Kristo sa pamamagitan ng biyaya, sa pamamagitan ng pananampalataya, kinikilala ang kanilang sariling kawalang kakayahan. Mahina naman talaga tayo eh. At may pangangailangan na magpatuloy na lumakad tayo ayon kay Kristo. Yun ang dinidiin ni Pablo. Kaya nga dapat silang patuloy na lumakad sa Kanya sa pamamagitan ng pag-asa sa Kanyang biyaya sa halip na sa kanilang sariling lakas. Pag tayo umasa sa sarili nating lakas, naku, mapaplakda tayo. Pero dapat nakaugat talaga, naka-establish tayo kay Christ. Lumalago yung faith natin. Ang paglakad ayon kay Christ ay ang radikal, seryoso, at buong pusong pamumuhay na nakatutok sa kaluwalhatian ng Diyos sa bawat aspeto ng araw-araw na buhay. Kasi yun ang ating tinitingnan eh. Yung glorification someday. Pero hindi natin alam, baka mahaba pa ang lakbayin natin. Kaya sa takbo ng iglesia ngayon, ang lagi kong pinagpipray. Kasi kami, lagi ko sinasabi, last quarter na eh. Pero dapat, mayroon talagang successor. Kasi ang daming mga henerasyon na sumusunod sa atin, mga kabataan. Maglalakihan yan, sina Allison na yan, sina Noah. Pero dapat magpatuloy sila. Anong legacy na iiwanan natin sa kanila kung tayo ay mismo hindi matatag yung ating faith? Kundi talaga nakasentro talaga kay Christ. Ang point natin, ang Kristyanismo ay hindi lamang ritual tuwing linggo, kundi isang patuloy na disiplina po yan. Lumalakad ayon kay Kristo at pakikipagbuno sa kasalanan. Yan po ang realidad eh. May struggle tayo with sin. Yan ang binanggit na ginamit na salita sa family cam, nakadikit na kasalanan, na lagi natin sinasabi, indwelling sin. Yun ang struggle natin. Ay tapos tayong mahina,
pababayaan pa yung ating spiritual na devotion sa Panginoon. Sinabi rin po ni John Owen, ang paglakad kay Kristo ay nangangailangan ng pagpatay sa natitirang kasalanan sa katawan. Kung hindi mo pinapatay ang kasalanan, ikaw ang papatayin nito. Tama din naman eh. Kasama rito ang malalim na pagsisiyasat sa sariling puso. Heart examination. Kaya sa ating devotion mayroong daily na pagsusuri sa ating katawa at sa ating pagkatao. Sa ating mga na-devotion. Ano ba yung tinuturo sa akin itong devotion na ito? Itong devotion ni brother, itong devotion ni sister, devotion ni pastor. Ano ba yung tinuturo sa atin to? Hindi ito something lang na makapag-forward tayo ng mga sa GC natin. I-aral natin mga kapatid kasi may mapupulot tayo eh. Tama si John Owen, kailangang patayin ang mga gawa ng laman. Ito ang sinabi ni Pablo sa taga-Roma, Roma chapter 8 verse 13. Kayo na lang bumasa niyan. Isang mapapansin pa rin po natin dito, gaya ng itinuro sa inyo, as you have been taught, yung verse 7, B, anong sabi? Sa verse 7, na nakaugat at nakatayo sa kanya at matibay sa pananampalataya, gaya ng itinuro sa inyo. Nabanggit na naman ang teaching. Kaya nga pinag-pray natin na plano ngang baguhin nyo, unahin yung Sunday School kasi para mahuli nila. Ang struggle naman doon, Sunday School pa naman, mamaya-maya ako ng konti pupunta. Pero hindi, Lord's Day mga kapatid. Lahat tayo kailangan nito. Sinasabi ni Pablo sa mga, as you have been taught. Yung tinuro sa inyo. Ito yung katotohanan ng tinuro sa kanila. At pinaniwala nila ito at isinuko ang kanilang mga sarili kay Kristo. Kay Kristo lamang. Ang isyu dito ay ang katotohanan tungkol kay Kristo. Gospel. Ito ay nakasentro sa kataas-taasang kapangyarihan ng Diyos, sovereignty of God, otoridad ng Biblia at kaligtasan sa pamamagitan lamang ng biyaya. Sulag Galatia. Pinakita kanina ni Brother Mark. Then yung faith, sola fide. Yan ang ating distinction. Tinatayuan natin. Ang banal na kasulatan mga kapatid, ang tanging pamantayan para sa pananampalataya at pamumuhay. Word of God lang. Ang Diyos ang nagpapasya ng lahat ng bagay, kabilang ang kaligtasan ng tao. Yung tinatawag na doctrine of predestination, paghirang. Di ba, dapat tayo magpasalamat sa libu-libong tao sa mundo, ikaw ay nandito ngayon na hinirang ng Diyos, iniligtas ng kanyang biyaya. Tapos minsan tayo, sa karupukan natin, parang hindi natin binibigyan ng pagpapahalaga. Patawarin tayo ng Diyos. Lahat tayo sumasabit dyan. Kasama na ako. So ang point natin, ang kaligtasan ay libre po yan. Libreng regalo ng Diyos at hindi nakukuha sa sariling gawa. Ito yung natutunan. Batay sa itinuturo ng banal na kasulatan at tungkol kay Kristo. Ito yung natutunan sinasabi ni Pablo sa taga-Kolosas. Ganon din sa atin Ang dami na ng mga teaching na pinapakita dito sa pulpito, sa ating mga sharing. Minsan nga lang, sa karupukan ng tao, nahahaluan ng mga kami masaya kanina. Pero nagiging aware naman tayo sa bagay na yun. So isa pang dapat nating makita dito, aside na firm yung iyong faith in Christ, tapos talagang
nakaugat, rooted kay Christ, established kay Christ. Pero pansinin niyo yung huli na binanggit sa verse 7. Sabi niya sa verse 7, therefore, 7, rooted and built up in Him and established in the faith, just as your will taught, abounding in thanksgiving. Thanksgiving ang huli sa verse 7 eh. Kumbaga, sumasagana sa pasasalamat, overflowing in it with thanksgiving. Paano mag-overflow yung thanksgiving mo kung hindi ka lumalago sa pananampalataya? Tapos kaunting problema lang, ayaw ko na. Hindi na ko aatin. Umiinit na ang ulo. Paano mag-overflowing ang thanksgiving? Mga kapatid, ang pasasalamat sa Diyos, batay sa verse 7 na, kumbaga, ini-encourage, hinihikayat ang mga mananampalataya na maging matatag sa pananampalataya at laging umaapaw sa pananampalataya, pasasalamat. Umaapaw. Ang sarap isipin na, nakakita na ba kayo ng kasi ako'y nagpalinis ng aircon. Tumatawag yung yung naglilinis kasi. Naglagay lang ako ng hose galing sa CR kasi wala kaming gripo sa labas eh. Pag Daddy, puno na po, umaapaw na po yung yung tubig sa drum. Bumubulwak na. Ay dapat ganun ang Kristiyano, umaapaw sa Thanksgiving kay God. Paano aapaw? Kung kulang sa tubig. Kung hindi nasusustain ng tubig, which is the Word of God. Means of graces, nagkukulang tayo doon. Ang pasasalamat ay hindi basta simpleng emotion o damdamin. Ito po isang banal na tungkulin, divine duty, at tugon ng puso sa dakilang biyaya at soberanya ng Diyos. Di ba natin naiisip na sa likod ng maraming problema, nakakapagpatuloy tayo? Dahil ang Diyos, kanina, maganda yung talata na binanggit, yung 3, kung bakit na mananatili tayo hanggang katapusan, sinusustain tayo ng God. God na tumawag sa atin, na ini-emphasize ng ating preacher kaninang umaga. Diyos ay tapat na tumawag sa atin, sinusustain yung ating buhay Kristiyano. Bakit hindi tayo magpapasalamat? Ito ang tunay na pasasalamat na sumisibol, tumutubo sa puso natin, naunawaan na ang lahat ng kabutihan, kaligtasan, pagpapala ay nagmumula lamang sa Diyos, hindi dahil sa sariling gawa o karapatan. Di ba dapat umaapaw ang ating pasasalamat kasi lahat ay galing sa Diyos eh. Grabe po. Ang pasasalamat ay sinasabuhay sa pamagitan ng patuloy na pagtalima sa mga kuman ng Diyos. Hindi na po burden sa atin ang sumunod, mag-obey sa God. May joy na, ayon kay Santiago. Nagagalak tayo sa pagsunod sa Diyos dahil naiintindihan na natin, itinanim na sa ating mga puso. Nakasulat na sa ating mga puso. Kaya may joy na tayong sundin ang lahat ng kuman ng God. Mga kapatid, ito ay pagpapakita na ang pag-ibig at pagkilala sa kanyang kadakilan sa gitna ng mga pagsubok at kasaganaan. Dapat umaapaw ang thanksgiving natin sa Diyos. Pag inaral mo pa na mabuti yung thanksgiving, connotation niya, for His glory. Lahat ng glory sa Kanya lang. Kasi sa Kanya nagmula ang lahat. Kaya yung thanksgiving at pagbibigay ng papuri ay sa Diyos lamang. Ang point natin, ang masaganang pasasalamat ay nagiging bahagi ng araw-araw na pamumuhay sa pananampalataya bilang isang buhay na handog kung saan ang bawat kilos at salita
ay nagpupuri po tayo sa Panginoon. Maganda po yung pananaw ni Gisrael. Ang sabi niya, ang pasasalamat ay ang pinakamagandang katibayan ng isang tao ay tunay na nakaranas ng pagbabago ng puso, conversion. Ganda na sinabi niya. Kung ikaw ay mapagpasalamat kahit sa gitna ng maraming pagsubok, pagpapatunay ito, ebidensya na ikaw ay na-convert talaga. Kasi malaki pong pagkakaiba sa mga unbeliever. Pag matindi ang problema, hindi nila magawa yun. Ano ang kadalasan? Minsan sinisisi pa nila ang Diyos. Kung sino-sino na sinisisi. Bakit ganito ang buhay ko? Mabait naman akong tao. Pero kakaiba ang mga Kristiyano. Yung talaga na-convert. Di bali, Panginoon, kahit ganito ang nangyari sa buhay namin, salamat pa rin kasi alam ko may maganda kang plano. Nababanggit na natin yun. Nababanggit natin, alam ko, kayo ang may kapasyahan ng lahat ng bagay. Kasi lumalalim ka sa faith mo. Pero pag hindi mo nakita yung dark providence ng God, malaking problema. Sa ating pagtatapos, mga kapatid, a challenge, ang kasapatan ni Jesucristo sa area na nakatayong matatag sa pananampalataya. Kailangan natin yung katatagan kay Kristo. Katatagan ng ating pananampalataya kay Kristo. Para maging matatag ito'y dapat nakaugat at naitatag kay Kristo. Patuloy tayong lumago sa Ebanghelyo sa pagsusustina ng biyaya at kahabagan ng Diyos. Ngayon mga kapatid, dumako tayo sa evaluation. Personal, sa harapan ng presensya ng Diyos. Paano natin susuriin yung faith natin ngayon? Magbalik tanaw tayo sa nilakaran natin at patuloy na paglakad natin ngayon. I-evaluate natin mga kapatid. Tayong lahat, kasama na ako doon. Habang inaaral ko ito, tumatakbo ang aking isipan, aking pagmumuni-muni. Gaano ba katatag ang aking pananampalataya, Panginoon? Pero isa lang nakita ko, ang susi lang, dapat talaga nakaugat sa Scripture. Nakaugat talaga kay Kristo. Kasi siya yung sufficient sa lahat ng bagay. Ano ba ang sabi ni Pablo? Dumalangin siya, yung tinik sa kanyang katawan, pinagpire niya ilang beses, 3 times. Pero ang sagot ng Diyos, sapat ang biyaya ko sa iyo. Sabi ni R.C. Sproul about standing firm in the faith by Ligonier Ministries. Itinuring ni R.C. Sproul ang pagiging nakatayong matatag sa pananampalataya bilang isang ganap at hindi maaaring ipagpalit na utos para sa mga mananampalataya na ito ay lubos na umaasa sa mahigpit na pagkapit o pangahawak sa otoridad ng Biblia. Binibigyan din niya na ang tunay na pananampalataya ay nangangailangan ng lubos na pagsandal sa katuwiran ni Kristo at sa hindi nagbabagong katangian ng isang banal na Diyos. Napakaganda na kanyang sinabi. Tayong mga mananampalataya, naway sa biyaya at kahabagan ng Diyos ay mahayag ang ganitong pananampalataya. Nakaloob ng Diyos na mahigpit na nangahawak lamang sa otoridad ng banal na kasulatan. Mga kapatid, wala nang ibang tools na pwedeng maging matibay ang ating pananampalataya, na maging matatag, nakaugat, na-establish kay Christ yung kanyang aral. Scripture. Ang early church, kaya nagpatuloy, bumalik sila sa teaching ng mga apostol. Continuous ang kanilang pagpapira-piraso ng tinapay, fellowship, at pananalangin. Yun ang early church. Sana masalamin din tayo sa ganong bagay.
at sa mga visitors, kung mayroong visitors, sa mga wala pa talagang relasyon sa Diyos. Kinakausap kita kung wala ka pang tunay na ugnayan kay Kristo. Kung wala kang ugnayan kay Kristo, wala ka pang faith. Hindi mo makikita ang pagiging makasalanan mo. Pero ang totoo, makasalanan ka sa harapan ng Diyos. Tulad ko, tulad naming lahat, na kinatagpo ng biyaya ng Diyos. Kayong mga kabataan, alam ko, dumaan din po ako sa kabataan, pero napakahirap sa panahon natin. Ang daming alternatibo sa mundo. Pero salamat dahil nandito kayo. Maaring napakinggan ninyo ang tungkol kay Kristo. Siya yung mabuting balita ng kaligtasan. Nabanggit ng ating preacher kanina, ngayon na ang time ng paanyaya ng Diyos, ngayon na ang kaligtasan. Lumapit ka sa Kanya. Hingin mo Kanyang awa at kahabagan. Kasi kung hindi mo makikilala ang Panginoon, hindi ka mapapabilang sa mabuting sinimulan ng Diyos na mabuting gawa ng kaligtasan. At ang ending ng iyong buhay, kung hindi mo makikilala si Kristo, maliwanag sa Biblia, walang hanggang kaparusahan. Pero ang Biblia ay nag-challenge, sumahamon, inaanyayahan ka na lumapit ka sa Kanya. Maaring pagal ka na, hindi mo alam ngayong gagawin. Lumapit ka kay Kristo. Hindi na kailangang ikaw ay patayuin o patasin ang kamay. Personal mong gawin. Kahit sa pag-uwi mo sa bahay, nag-iisa ka sa kwarto, nagmumuni-muni ka. Paano nga kaya ako kung hindi maliligtas ang aking kaluluwa? Kapatid, kaibigan, sa lahat ng walang relasyon kay Kristo, it's about time. Pag-isipan mo, lumapit ka kay Kristo. Hingin mo ang awa niya, magsisi ka sa kasalanan, at sampalatayanan mo ang ginawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Papuri, karangalan ay sa Diyos lamang, tayo ay manalangin. Manaming nasa langit na makapangyarihan po sa lahat. Salamat po sa patuloy na pagpapaunawa niyo sa amin, pagtuturo na patuloy niyong pinapakita ang pinakita niyong pagmamahal sa amin, ang agape love na ipinakita ni Christ sa krus ng Kalbaryo nung ialay niya ang kanyang buhay sa kamatayan para sa aming katubusan at ngayon ay tinatamasa namin at ang pag-asa ng inyong muling pagkabuhay na naniniwala kami pagdating ng panahon, kaming sumampalataya sa inyo ay mararanasan namin ang patuloy na kaluwalhatian kung papaanong ikaw ang pinakapanganay sa lahat na nakaranas ng kaluwalhatian, mangyayari din po sa amin at sa mga wala pa sa inyo, nawa po katagpuin ng inyong awa at habag na sila po ay iligtas din po ninyo. Kaawaan nyo po sila at matutong lumapit sa inyo at magsisi ng kasalanan at manampalataya sa inyo. Marami pong salamat sa hapon pong ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.